Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. No, nakikita ko na yung pamangkin ko at si David. Yan, at sa... Shoutout kay Ate Janet. Hindi pa nagsisimula, may shoutout na. Ayan, so, malaya po tayong mag-tag ng mga friends natin, mga relatives, ayan, at i-share po natin itong live. Welcome po sa day 54 ng Speak Live. So, let's just wait lang po muna sa iba. Yes. So, ayan. By 7:10, mag-start na po tayo sa ating Speak Live. Don't forget to like, comment, and share na rin po ng ating live. Maraming salamat po sa mga maagang at mga nagtatag po. Ayan, nakikita ko si Tita Heidi. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagtatag. Let's just wait lang po sa tatag. Mag-start po tayo by exactly 7:10. Magandang gabi po.
So, 1 minute bago mag 7:10. Ay, charot lang. 7:10 na po. 7:10 na. Sorry. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagla-like at pagko-comment at pagse-share po ng ating live. Ako po si Christine. At ako po si Sister Trisha at welcome po sa day 54 ng ating Speak Life. Ayan, so tayo po ay magsimula na. So, tayo po muna ay manalangin, Sister Christine. Sige po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Lord, sa panibagong araw po namin ngayon sa Speak Life. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy niyo pong pag-extend ng inyong kamay po sa amin, Lord. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom, Lord, sa magiging gabi po namin ngayon sa Speak Lives, magiging tagapagturo po ako po at kay Trisha. Maraming salamat po sa lahat ng inyong binibigay po sa amin, pagiging ligtas po, Lord, sa katuruan niyo po, Lord. Maging ang katotohanan lang po, Lord, na nanggagaling sa inyo ang ma-share po namin ngayon sa Speak Life. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, maraming salamat po sa patuloy na mga nagtatag at magandang gabi po sa ating 17 viewers dito sa screen ko. At ayan. Ayan. So, sa pasimula po, ako po muna ay magbibigay ng aking patotoo sa kabutihan ng Lord sa aking buhay. So, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Lord sa pagkakataon na ito, sa privilege na makapag-share ng kanyang salita at maging parte ng Speak Life kung saan marami yung pwedeng marating ng mensahe na patungkol sa Lord. At salamat din sa Lord sa patuloy niyang pag-iingat. Ano po, dahil sa pang-araw-araw na pag-alis nga dahil ako po ay working student nga. So, sabi ko nga, sa biyaya lang talaga ng Lord kung bakit malakas pa sa dami ng ginagawa, sa dami ng pinupuntahan. Sabi ko nga, um, ang Lord lang talaga yung dahilan kung bakit ligtas ako nakakauwi ng bahay, ligtas na nakakaalis, na sa provision ng Lord sa buhay ko, no, na ang Lord talaga yung tanging nagpo-provide, no? Sa Lord talaga yung ibinibigay yung hope na ang Lord lang din naman yung nagbibigay sa atin o ang Lord lang din naman yung dahilan kaya nagiging able tayo na makapag-work, makapag-aral, no, magawa natin yung mga bagay. At nagpapasalamat ako sa Lord doon dahil naging tapat talaga ang Lord. Ito nga, matatapos na naman yung taon, malaki na naman yung testimony o yung babalikan ko na ginawa ng Lord sa buhay ko. Ano po, simula nung nakakilala ko sa Kanya, yung mga gawa niya, yung mga patuloy niyang mga pinaparanas sa akin, no? At sa pamilya ko din. At yun po, at nagpapasalamat ako sa Lord sa mga bagay na yon. At tanging sa Lord ko lang binabalikan lahat ng yun. At si Sister Christine din po yata ay magpapatotoo. Opo. So, ako din Sa Lord po po ay... mag-uumpisa. Yes. So, ako po ay magbibigay rin po ng aking short testimony. So, nagpapasalamat po ako sa Lord sa patuloy niyang pagkilos sa buhay ko, sa buhay namin, ng pamilya ko. So, mapasalamat ako sa Lord sa kagalingan na binibigay niya sa akin, sa kapahingahan, sa physical healing, spiritual healing, at pati na rin sa iba pang bagay. So, pagbibigay niya sa akin ng strength
na kahit may times na yun nga parang, may times na nakakapanghinang talaga ng loob, pero patuloy tayong pinapaalalahanan ng Lord na wala kang dapat ikapanghina ng damdamin mo kasi andito naman siya. So, andiyan palagi ang Lord para sa atin lahat. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi hindi niya kami pinapabayaan, hindi niya hindi niya tayo pinapabayaan hindi niya tayo pinapabayaan. Nagpapasalamat ako sa Lord sa provision na binibigay niya, sa wisdom at sa knowledge na binibigay niya sa atin. So, hindi lang sa pang-personal, pati na rin sa church, pati na rin sa mga activities natin sa youth, sa junior youth. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi yun nga, tulad nga ng sinabi mo din, so malapit na matapos yung taon. So, another full year na nakikita natin ng pagkilos ng Lord sa atin. So, nakaka-amaze, nakakamangha. Parehas lang. So, ayun. So, nakaka-amaze na makita yung nakaka-amaze makita yung pagkilos ng Lord. So, yun lamang po. Patuloy kong tinataas yung pasasalamat ko tanging kay Lord lang. So, Ayan. okay. Amen. So, salamat po, Sister Christine. At dako na po tayo sa ating short recap nitong nakaraang Sunday po sa Sunday preaching po ni Pastor. Yung topic po natin yung tema ngayong buwan ng November is Proclaiming Christ in the Cities na makita po natin sa Acts 17 verses 16 to 34. At ibabahagi po ito ni Sister Christine. So, yung tinuro kasi ni pastor nung service, so naglagay lang ako ng konting highlight lang na i-she-share ko sa inyo ngayon live. Kasi parang halos na-discuss ta's nabalik-balikan na rin naman siya nung mga nakaraang nag-discuss sa Speak Live. So, yung highlight ko na lang rin yung ibibigay ko. So, yung unang-unang highlight ko dun is yung dito diniscuss ni pastor yung pagiging entitled. So, parang usong-uso 'to ngayon yung term na 'to ngayon sa panahon natin ngayon, 'di ba, yung mga Karen, yung mga entitled, yung mga Ken. So, ano ba yung sinabi ni pastor dito about ng Sunday? So, meron tayo mga tao, so meron tayong ganitong ugali, pagiging entitled. So, tayo may tendency tayo na i-ignore ang Lord lalo na sa mga panahon na okey tayo, komportable tayo or sapat yung mga bagay na meron tayo. So, ngayon 'pag biglang nawala yung mga bagay na meron tayo na yun, nagko-cause kung bakit 'di natin naalala ang Lord, biglang maalala natin na nandiyan siya. Parang yung mga nagkaroon tayo ng struggles, bigla tayong nagkaroon ng crisis, bigla tayong nawalan ng pera, yung tinatawag natin na parang nahirapan ako. Bigla kong maalala si Lord na parang ayun, bigla nating maalala na may Lord pala. So, dahil naalala natin ng Lord ta's may kailangan tayo sa kanya, dun tayo gagawa ng mga bagay na spiritual. Bigla nating maalala na mag-pray, sumama bigla sa mga gawain kasi may intention tayo sa kanya, which is yung intention na yun hindi naman related din sa kanya kundi yung intention natin is pang-sarili lang. Tapos ngayon, since for example kunwari ako, nawalan ako ng pera, tapos biglang para akong nalungkot. Ta's ngayon parang bigla kong nakita yung Bible ko sa gilid, nag-pray ako kay Lord na, "Lord, humihingi ako sa inyo ng grasya, bigyan niyo naman ako ng 1K bukas agad." So, parang ginagawa nating si Lord na parang minsan mo na nga lang maalala ang Lord ta's obligahin mo pa siya sa mga bagay na bigla mo siyang oobligahin sa mga bagay na gano'n. Oo, parang ginagawa nating ATM machine ng Lord. Parang ginagawa natin siyang mag-miracle ka agad Lord kasi kailangan ko 'to, para lang sa pansarili ko. So ngayon 'pag 'di ka nirinig ng Lord dun sa ni-request mo sa kanya kinabukasan kasi binigyan mo siya ng deadline, madi-disappoint ako.
Lord, sabi ko 1K, ba't mo ako binigyan ng 10? Wala na nabibili do'n 'no? Oo. Kahit So sa 1K. ngayon, kahit sa 1K, ngayon ako, ma-hurt ako, madi-disappoint ako, ko-questionin ko tuloy si Lord na, "Ano ba 'yan Lord, sabi ko 1K, bakit naman 10 lang 'to? May magagawa ba ako dito? Totoo ba talagang nandiyan ka? Kaya mo ba talaga?" So yun yung tinatawag natin na conditional faith. Nandiyan ka lang 'pag may kailangan. So ngayon ito yung reality na meron karamihan sa'tin or halos lahat tayo, parang nagkakaroon tayo ng entitlement. Nagiging entitled tayo na ano, "Lord, nag-pray naman ako tonight, so baka puwede mo naman ako bigyan kinabukasan." Which is kailangan nating i-check, kailangan nating basagin. Kasi nga hindi naman tayo dapat gano'n kay Lord na dahil di naman dapat gano'n ang pagtrato natin kay Lord. Na so yung don conditional faith, parang 'pag kailangan ko lang, "Sige Lord, pray ako ngayon, kailangan kita." So ngayon, kailangan nating i-check yung sarili natin kung tama pa ba yung puwesto natin sa harapan ng Lord, yung pagtrato natin sa Kanya, yung relasyon natin sa Kanya, at yung mga sinasabi natin tungkol sa Kanya. Mamaya, hindi mo na pala nababantayan yung sarili mo, napapalayo o tumitigas ka na pala. So ayun yung isa sa highlight ko, yung entitlement. Pangalawa naman is yung dun sa yung call to proclaim God. So ngayon, tayo bilang Kristiyano, tinatawag tayo para i-proclaim ang Lord. So hindi lang basta-basta na ano, in-assign ka lang magturo, ituturo mo lang, pero wala na sa'tin. Tapos hindi na rin natin nababantayan kung araw-araw ba nating naisa sa pamumuhay ba natin yung si Lord sa buhay natin, nasa sa pamumuhay ba natin sa araw-araw, nababantayan ba natin yung mga iniisip natin, yung mga sinasabi natin, nagagawa natin. Basta magawa ko lang yung inutos sa'kin, pero wala akong pakialam kung ano yung sitwasyon ko sa araw-araw. So dito, kailangan natin i-proclaim ang Lord. Para bakit? Ano yung purpose bakit natin kailangan gawin yun? So proclaim natin ng Lord para ma-restore kung ano yung nawalang purpose. So yung tinuro nung Sunday na nawalang purpose is ito yung to be like Jesus, to be like Lord, na mag-reflect sa'tin kung ano yung meron si Jesus, yung character na meron siya at yung holiness na meron siya. Hindi lang sa panahon na okey ka, hindi lang sa panahon na naisip mo lang na maging katulad ni Jesus, but kundi sa in all circumstances. So ayun, may dadagdag ka pa, Tricia, sa recap? Ay, wala na po and puwede na tayong mag-proceed sa exhortation 'no? Yes. So to start the exhortation, magbibigay lang ako ng quick overview about about sa Acts 17. So dito sa Acts 17, so araw-araw na siyang na-discuss ngayon, araw-araw na siyang na-discuss this week. So medyo may konting background na tayo about this. So ngayon, itong chapter na 'to, nagpapakita ng boldness and Paul, tsaka yung wisdom na meron siya sa pagdi-discuss or tsaka pag-she-share niya ng gospel dun sa dun sa iba't ibang culture at mga cities or yung mga lugar na napuntahan niya sa buong Acts 17. So ano-ano ba yung mga tatlong lugar na napuntahan niya sa Acts 17? So andito yung Thessalonica, yung Berea, bago siya dumating sa Athens. So dito sa bago kasi pumunta si Paul sa Athens, nagpunta muna siya sa dalawang lugar. So yung unang-una dun is sa Thessalonica. So kung nabasa na natin yung buong Acts, so doon mababasa natin na nakapagturo sila Paul at Silas sa Thessalonica. So maraming nakapakinig, maraming naniwala, pero madami ding nag-reject. So yung pagre-reject nila, hindi yung bastang reject lang tapos hinayaan na nila sila Paul, but yung reject na nag-cause kung bakit sila lumipat sa next location, which is sa Berea.
So sa Berea naman nakapag-preach din sila dun ng gospel which is si Jesus yung Messiah. Pero in compare dun sa mga Jews na nasa Thessalonica, yung mga Jews kasi sa Thessalonica ano, siguro parang some of them believe pero some of them sila pa yung parang nag-cause ng malakihang trouble para sa mga naniwala kay Paul. Pero dito sa Berea, although may part sa kanila na hindi sila agad naniwala sa sinabi nila Paul at Silas, hindi sila agad naniwala sa sinabi nila Paul at Silas about sa preach nila sa gospel. Pero taimtim silang nakinig, taimtim lang, parang hawak nila yung kanilang mga scriptures. Tapos habang nagbibigay ng katuruan sila Paul and Silas, check din nila. So kino-compare nila. Tapos binabalik nila yung sa Old Testament. Kasi alam, based dun sa nabasa ko, parang na-reference sila Paul and Silas sa Old tapos sa New Testament nun. So teachable yung mga tao doon in a way na parang most of them, hindi lang some, most of them is tumanggap nung shinare nila Paul and Silas. So, medyo warm yung stay nila doon. But, hindi nga tumagal yung ganong situation nila kasi some ng mga Jews na galing sa Thessalonica is nag-cause ulit ng trouble sa kanila kung bakit kung bakit ano na kung bakit umalis si Paul sa Berea, dumayo sa Athens. So ngayon, dito sa lugar ng Athens, so as discussed na rin naman, so iba yung culture na meron sa Athens. So, actually napaka-famous ng Athens kasi parang maririnig natin siya sa mga philosophical subjects natin, 'di ba? So yung Athens, kilalang-kilala siya bilang doon nanggaling sila Socrates, sila Plato, Aristotle. So napakarami nilang knowledge na nai-she-share, nag-help na ma-shape yung modern world natin ngayon. So famous sila sa philosophy nila, sa architecture, sa arts na meron sila. Tapos, although kahit ganun yung ano nila, so, although, oo, ganun yung culture na meron sila. So, dito sa Athens, kahit ganun yung mindset na meron sila, parang welcome sa kanila yung ideas, curious sila sa mga bagay na bago, mga ganong bagay. Pero meron silang parang meron silang situation sa pang-spiritual nila. So parang based dun sa na-research ko, yung Athens, yung mga idols, gods and goddesses na meron sa Athens, mas marami pa kaysa sa mga idols na meron sa buong Greece. So kung i-compare mo yun, parang mas center ng idolatry talaga yung Athens kaysa sa mga idols ng buong Greece. So imagine kung gaano kadaming mga statues or temples or mga katuruan, iba't ibang gods yung nandoon sa loob ng meron sa atin. So, ayun, pinupuntahan sila ng mga foreigners to learn something new. Pero, ayun nga. Tapos, mm, ganun din sa mga sacred feast na meron sila, napakarami din. Twice yung meron talaga na nakasentro sa atin. Tapos, if ever na may mga foreign na mga tao naman na nag-introduce sa kanila ng mga strange god, siguro magtatanong lang sila ng konti. Pero i-a-allow nila na mag-build ng temple tsaka ng altar doon. So parang welcome nila with open arms. So ganun sila kadali magtanggap ng new gods and goddesses doon. So ngayon, si Paul na nakita yung ganun yung situation ng Athens, pagpasok niya doon, parang nabagabag siya. So, so ayun, nabagabag siya. So hindi siya parang nagkaroon ng kirot sa kanyang puso. So, for the next part po is to be discussed by Sister Tricia. Ayan. So, nabanggit na rin ni Ate Christine nga po, no, na nung si Paul ay nakarating sa Athens, no, showing yung yung kung paano sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan, na burden si Paul doon sa mga nakita niya.
Why? Kasi nakita niya na itong mga taong 'to na they are lost, 'no, na they need ng na malaman yung totoong Diyos, kung sino yung totoong Diyos. Kasi dito makikita natin that they are very devoted worshippers. Ano, they are very zealous doon sa pagsamba nila. O kaya lang, mali naman yung sinasamba nila. Which is, para kay Paul, syempre, ikaw na nakakilala sa Lord, knowing na iisa lang yung Diyos, knowing na siya lang yung dapat papurihan, siya lang yung dapat sambahin. Ano, tapos makakita tayo ng mga tao na sumasamba sa iba't ibang Diyos, sa mga Diyos na gawa lang din ng tao. Ano yung mafe-feel natin tayo, no, sa ngayon? Kasi until now, it is really evident pa rin naman, ano, nakakita pa rin tayo sa paligid, 'di ba? Minsan nga makakasabay natin maglakad, 'di ba? Ano yung sa atin? Ano yung nararamdaman natin? Do we feel yung kagaya ng burden na na-feel ni Paul sa mga tao dito sa Athens, no? Kasi so may mababasa natin sa verse, ano, basahin ko lang po saglit yung verse 16 nito. Ayan. So, now, dito po mababasa natin nasa screen po yung ating tema sa Acts 17 verses 16 to 34. Pero ang babasahin ko lang po ay yung verse 16 muna. Ayan. So, now while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was provoked within him as he saw the city was full of idols. Ayan. So, sa mga ngayon pa lang po na kasubaybay ng Speak Life, ngayon buong linggo, kagaya po ng binanggit natin Christine kanina, kung gaano po um, kaharap-harapan yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan dito sa Athens. No? Na nabanggit nga kanina na itong Athens, mas madami pa yung Diyos nila, itong pinaka-taste na to, sa kabuuan ng Greece. So, ganun kalala yung um, pagsamba o ganun ka evidence sa kanila yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. And now, Paul, na nakapunta siya doon, di ba, knowing God, na nakita niya yung mga ganun, nakita niya kung gaano ka spiritually blind itong mga tao na ito, 'di ba? Kasi yung Athens po is known for education, philosophy, and art. So, yung mga tao dito, they are very interested sa mga new ideas, new teachings, ayan. So, meron pa po dito, mamaya ay i-share ko po sa inyo, no, na naka-encounter si Paul directly ng dalawang philosopher na simula nung Lunes ay inaaral po natin yung background patungkol sa kanila na po. And even Paul mentioned in verse 22 po, 'di ba, na they are very religious, 'di ba? Kaya lang they're spiritually blind, no? Na kitang-kita o na habag si Paul sa nakikita niya na kung gaano yung ignorance nila doon sa truth, no? Na kung gaano nila kailangan na malaman yung truth. Kaya anong ginawa ni Paul nung siya ay nung nakita niya yon, he immediately shared the gospel, right? Kasi andun yung compassion ni Paul sa mga tao na nakikita niya na lost sila kasi mali yung pagsamba nila eh. They are very devoted. Kaya lang sa maling Diyos o sa mga Diyos-Diyosan. Kagaya nga na lang ng napag-aralan po namin, no? Ito yung pinakatumatak din sa akin. Last year, nung si Brother Roger, yung aming minister po, no? Na first sessions niya po sa amin, ang tinanong niya din talaga sa amin is, what is important of knowing God? Ano? Kung bakit nga ba importante na makilala muna natin ang Lord. Why? For us to give proper and true worship. Kasi, um,
kahit gaano pa ikaw ka-devoted, kahit gaano pa yung ginagawa mo, kagaya na lang sila yung may ano pa na naghahain sila sa altar, um, gaano nila ina-entertain yung mga Diyos-Diyosan na, o di kayo yung kagaya kanina, yung mga ideas, di ba? Kapag may pupunta sa kanila and then magtatayo sila ng statue, and then yun yung sasampahin nila. Di ba? Ganon ka-importante na kilala natin ang Diyos so that mabigay natin yung true and proper worship. So, ganun na lang yung nakita ni Paul na pangangailangan ng mga taong to. Kaya siya ay nag-share doon. So, first, na nabanggit po dyan sa verse 17 na siya ay nag-share sa synagogue. Okay? So, yung audience niya dito ay may Hudyo at may devout person o itong mga Hentil. Okay? So, yung synagogue po, dito po binabasa o dito nila dinidiscuss yung Torah o yung first 5 books ng Bible. So, yung mga Hudyo ay may knowledge nila sa Old Testament, no? And ito naman mga Hentil, sila ay they really respect and they are trying po na magawa yung same na pinapractice ng mga Hudyo. So, despite of having different group of audience, hindi binago ni Paul yung mensahe niya. Okay? Hindi siya namimili ng kung anong i-share niya, kung sino yung share niya. Boldly Paul speak the truth talaga sa kanila. Kasi ganun na nakita ni Paul yung pangailangan ng mga taong to sa truth. Okay? Sa pagkakilala sa kung sino at ano ang Diyos. So, dito nga, sa sumunod na sinabi kung saan nagturo si Paul, nagturo din siya sa marketplace or agora. So, ito po yung parang center ng life halos ng mga Athenians dahil dito yung may mga traders, philosophers, dito yung mga normal na tao na which is iba-iba sila ng background. Ano po, iba-iba sila ng mga belief, no? Yung mga nakausap ni Paul dito, yung mga sineshare niya. And dito may kita natin how persistent Paul is. Kasi sabi dito sa verse, minanggit daily, no? Sabihin, araw-araw na nagtuturo siya doon, na nagpipreach siya doon kung sino at ano ang Diyos. At specifically, sinabi dito na ang tinuturo po ni Paul is Jesus and the resurrection. Na mamaya po ay i-discuss natin kung bakit na-highlight din na ayun yung tinuturo ni Paul dito sa atin. So, ayun na nga po, balik tayo doon sa setting nga ng place kung saan preach si Paul. 'Di ba? From synagogue to marketplace, may kita natin yung difference pagdating sa place, no? So, merong challenges. Why? Kasi having different audience, different background, different beliefs, still Paul boldly share yung good news o yung salita ng ating Panginoon, yung gospel, no? It is really out of comfort, no, na mag-share ka sa ganong klaseng lugar, no, na iba't ibang tao yung kikinig sa'yo, iba't ibang paniniwala yung mababasag mo, 'di ba? Kasi sa pag-share nito, expect na natin na yung mga taong nakikinig sa kanila ay nakikinig kay Paul. Meron sa kanila na establish na talaga yung heart sa pag-worship sa mga Diyos-Diyosan. May iba sa kanila na habang nakikinig, they are very prideful, 'di ba? Sa kung ano yung sinasabi ni Paul, 'di ba? Sa habang nakikinig sila kay Paul. And sobrang risk din ito knowing na sa mga pinuntahan pa niyang places, 'di ba, na nakaranas sila ng persecution. But still, may kita natin dito kung gaano po yung compassion ni Paul na i-share pa rin yung gospel doon sa mga taong iyon, no?
So, what drives Paul na mag-share doon is really the compassion and um, yung yung makita mo yung pangailangan ng mga tao because they are really spiritually blind or lost nga sila sa kung sino at ano yung dapat nilang sambahin. Ano po? So, since nabanggit ko na po kanina yung may dalawa nga po na encounter si Paul na philosophers. So, simula nung Monday na hapyawan po yung background sa kanila, ito po yung Epicureans and the Stoics. So, dito po, sa Epicureans, yung life goal nila o yung pinapaniniwalaan nila is be happy and avoid pain or worry. So, naniniwala sila na may Diyos, there are many gods na nag exist pero yung pinaniwalaan nila na ito yung yung klase ng Diyos na walang paki sa tao o detached ito sa tao. And lahat nga daw ay nangyayari by chance. And, yan. So, yung way ng buhay nila is to keep life simple or enjoy all things and be calm. Ganun nga yung nila, yung way of life nila. Ganun yung paniniwala nila kung paano nga mamuhay. And sa message ni Paul sa baba, inaddress niya, na-address ko yung paniniwala ng mga taong ito. So, may message si Paul dito, ay may um, na-share si Paul nung nandun siya sa Areopagus, no? Sa verse 24, na nabanggit ni Paul na it is God who created the world, which is contradicting doon sa sinasabi talaga nila um, na may Diyos pero detached na tao. Kasi sinabi din dun sa verse sa baba na God is involved in human life, na there is purpose, no? Yung human. So, mamaya po, hapyawan natin yon. And, sinasabi doon sa verse na yun that God is near, which is totally opposite po sa paniniwala ng Epicureans na God is detached or walang care ang God na pinaniwalaan nila sa tao. So, next po is yung Stoics, yung pangalawa na ka-encounter ni Paul po na philosopher. Ano po? So, yung paniniwala nila is virtue is the highest goal. So, being good, wise, or self-control. So, they believe that during all things, no, na if you have virtue, you can be truly happy even without money. So, sa atin po ba may naniniwala pa na ganon? So, dito din may paniniwala din sila na yung tao is just part of the universe and dito din sabi nila na God is force nga lang daw, which is totally wrong kasi ang sinasabi dito that God, 'di ba, is the creator. He is personal. So, it is God who sustains life and calls people, no, na malapit ng Lord sa mga tao. So, kasi they really believe, no, sa materialism na naka-attach doon yung kasiyahan ng tao, no, which is until now is really evident, 'di ba? Na kagaya nga nung naging example kanina ni Sister Christine na manghihingi sa Lord na para bang ATM machine na directly talaga, no. Sabi kasi um na pag kailangan mo to ipag-pray mo, so directly, Lord, kailangan ko ng ganitong amount. Pero knowing tayo na nakilala sa Lord ay hindi po ganoon, no. So, what they believe, itong mga taong to is that yung happiness is nakadepende siya sa mga bagay na meron sila, sa success, which
ito yung promote ni Satan. Ayan, no? Na um, to live life to the fullest, no? O, you only live once, no? Ganong kasabihan na sinasapamuhay ng mga tao. Ano kaya, gagawin ko na tong mga bagay na to, minsan lang ako mabuhay. Kasi nga, meron, yung paniniwala din nila dito is, there's no life after death. So, gagawin ko na kung ano yung gusto ko. 'Di ba? No, nagpapakasaya na ako. So, um, which is wrong, no, sa pag inaral natin yung salita ng Lord, no, mauunawaan natin na mali pala na mamuhay tayo at its fullest, no, na hindi natin ina-acknowledge ang Lord, no? Kasi napag-aralan din namin before, um, Lordship. So, nauunawaan mo yung authority ng Lord, na siya ang Diyos, 'di ba? And after knowing that, after dapat you acknowledge him by decision and in practice. Okay? So, dito sa dalawang philosophies nga po na nabanggit ko, what is evident is they don't really or they don't talaga acknowledge God personally. So, ayun nga po no, na yung nice ko i-highlight dito is despite having those kind of people na audience ni Paul, ganong klaseng setting ng place, no, may kita natin how boldly si Paul na nag-share ng gospel, no, and he's really ready, prepared siya sa pag-share, 'di ba? Sabi nga sa um, 2 Peter 3:15, no, na it is really important to be ready to answer kapag may magtatanong tungkol sa pag-asa na meron ka. Okay? So, yun po sa verse na yun. And next po, so, syempre, may nakikinig kay Paul. Meron ding mga response yung mga tao. 'Di ba? Then again, kanina nabanggit ko po na um, na-establish na sa heart ng mga tao doon yung pride, yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, na yun yung kinilala nila. Tama? So, dito po sa same na verse, tinawag nila si Paul na babbler. So, ang ibig sabihin po dito ay someone who scatters word, like scattering seeds. Kung alam niyo po yon, yung parable po na mababasa natin sa Matthew 13:3-9. So, kung kayo po ay may time or after ng Speak Life, pwede niyo po itong basahin. Kasi, ayun yung tinawag nila kay Paul. Sinabi nila na na tinawag nila si Paul na babbler, which means nga po na yung nag-scatter ng word, which is totally true. Ayun talaga yung ginagawa ni Paul, no? And na-mention na rin ito, sa pagkakaalala ko po ay nabigyan din ito ni Brother Sandro last Speak Life. So, at the end din po ng chapter na to sa Acts 17, ay napatunayan talaga na doon kasi sa parable po, bigyan ko po kayo ng short background doon na 'di ba nga po nag-ano ng seed and may iba't ibang response. Same as dito po, no, na after nung pag-share ni Paul, some grew curious, some believe, and others not. So, yun po yung mga naging response ng tao doon sa pag-share ni Paul. And basahin ko rin po sa inyo yung verse kung saan sinasabi na kung ano yung tinuturo ni Paul sa kanila. Okay? So, nasa verse 18. Yan. So, Acts 17 verse 18. Some of the Epicurean and Stoic philosophers also conversed with him. Ayan, yung kanina pong napag-usapan natin. And some said, what does this babbler wish to say?
Others said he seems to be a preacher of foreign divinities because he was preaching Jesus and the resurrection. So, ano pong sabi? Sinabi nila na si Paul ay nagtuturo ng foreign divinities. So, um, yung tinuturo ni Paul, which is, nasabi nga din dito sa verse na to, Jesus and the resurrection, um, foreign sa kanila. Strange to sa kanila kasi hindi nila kilala yung Diyos, no? So, hindi nila alam kung ano yung gospel. Sinabi na nila ito na foreign kasi hindi nila alam. And yung dala-dala ni Paul is spiritual. And we know na sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, no, hindi siya spiritual. Kaya ganun na lang din yung na nasabi nila na foreign itong tinuturo ni Paul na hindi nila alam. Ano po? So, dito sa pag-aaral ko po, no, na sa pagtuturo ni Paul ng Jesus and the resurrection, magkakaroon ng question sa kanila na sino ba yung Diyos, no? Which is unknown to them. Na mamaya po mapag-uusapan natin na meron silang altar, which is ang nakalagay po is to unknown God, no? And what purpose of life and is there a life after death, no? Na pwede itong maging question doon sa mga tagapakinig niya na mga philosophers, ano po, o yung mga normal din na audience na nakikinig sa kanya. Kasi kanina nga po, di ba, nabanggit ko na nagtuturo siya sa synagogue and daily nagtuturo siya sa marketplace. So, other significance din po ng pagturo ni Paul nito is foundation of faith, no? Siyempre, Paul, no, given the opportunity na makapag-share, um, he makes sure that malilid niya itong mga taong tatanggap na ito, no, sa pananampalataya sa Lord, sa pagkakakilanlan sa Lord. And dito, ito rin kasi yung gospel, no? Ito rin yung ginawa ng Lord. So, um, next po is yung sa verse 19, kung saan si Paul ay inimbitahan nila, no po, sa Areopagus. So, itong place po na to is very prestigious, no? Kasi dito nila ine-examine yung mga new ideas. Kasi nabanggit ko po kanina na sa Athens, yung mga Athenians, they really love new ideas, new teachings. Kaya, 'di ba, inibitahan nila si Paul dito sa Areopagus, which is dito nga nila ina-examine lahat ng mga bagong ideas, and they find it perfect place for Paul para i-discuss niya yung sinishare niya. Okay? So, dito po, ayan. So, dito nung si Paul ay nandoon na sa verse 22 to 23, ayan. Ayan. So, nung si Paul po ay nasa Areopagus na, sinabi niya po dito sa verse 22, "So Paul, standing in the midst of Areopagus, said, 'Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious, for I passed along and observed the object of your worship. I found also an altar with this inscription, to the unknown God. What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you." So, um, Paul, ginamit niya yung pag-acknowledge niya doon sa nakita niya na altar saying to unknown God, no? Para ma-bridge niya o ma-share niya yung kung sino at ano ang Diyos, kung sino yung one true God, 'di ba? Na inacknowledge mga ni Paul na they are very religious, 'di ba? And dito, mas nakita lalo ni Paul how they are ignorant na doon sa totoong Diyos, doon sa one true God. Kasi um, dito sa pag-share ni Paul, he makes sure talaga that na malaman nila
kung sino at ano yung dapat nilang i-worship. Kasi mababasa po natin to sa John 4, 23 to 24. Basahin ko po sa inyong verse 24 that God is spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, sa pag-share ni Paul, ayun yung make sure niya, no, na maunawaan ng mga nakikinig sa kanya kung sino at ano ang Diyos so that they can give true and proper worship. Okay po? So, dito po, mababasa natin sa verse 24 to 28, how Paul discussed the nature of the one true God, that God is the creator of the world and Lord of heaven and earth. So, this discuss yung lordship, yung authority ng Lord over all creation. And also, na-highlight din dito ni Paul that the Lord does not live in temples or need of human service. Ang ibig sabihin po nito is that hindi natin malilimitahan ng Lord sa mga statues o sa paggawa ng um, no, ayun nga, ng statues o itong mga idols, di ba? And God is not dependent sa tao, right? Kasi um, we worship Him sa kung ano na talaga siya. No? At hindi dahil sa kung anong ginawa natin o yung kaya nating ibigay sa Kanya. So, um, dito din, na-highlight din that the Lord gives life and breath to all. So, sinasabi dito yung reference din ito sa verse ng Colossians 1:16 to 17 na sinasabi nga po that all things were created through Him and for Him and He sustains all things. So, explain po sa kanila itong nature ng one true God. Then, next, Paul share sa kanila no po yung God's purpose for humanity. And dito kasi I believe that Athens was proud din po, 'di ba? Kung yung lineage o yung saan sila nanggaling. Pero anong pinakita ni Paul dito that um yung tao ay nanggagaling sa isang origin which is God creation through Adam, no, na lahat tayo nagmula doon sa origin na yon na ang Lord, which is sa Lord din talaga, no. So next po is his purpose. Binanggit dito um, that people seek and find him for he is near. Okay, so ang hina-highlight dito is us, yung dependence natin sa Lord. Bakit? Kasi kung apart sa Lord, no, we are nothing. Wala po tayong kayang gawin, no, sa harap sa wala tayong kayang gawin kung wala tayong Diyos, no. And highlight ko lang din po dito yung tinutukoy na seek Him means to desire or pursue or look for God. Ano po, na dito makikita talaga natin na may kulang talaga sa atin. Na sabi nga sa napag-aralan namin po before, no, meron ka man ng lahat ng mga bagay na to, no, pero kung wala ka namang Diyos, no, alam ko nasa Luke yun, yung about sa soul, na walang kabulaan yung mga bagay na ito kung wala ka rin namang Diyos sa buhay mo. Kasi um, it is really evident din sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin na despite of having the riches of the world, no, kung wala ka ring Diyos, makakaramdam ka rin ng ang talaga panghihina. Kasi kagaya nga kanina yung pinapaniwalaan ng mga philosophies, no, mga philosophers kanina na nabanggit na they depend yung happiness doon sa mga bagay na material which is nawawala din. So, ang nagdilid din talaga sa tao, no, para malungkot, no, mawalan ng pag-asa, is yung pagmamahal din talaga natin doon sa mga bagay na alam natin na
temporary lang din, no? Na nawawala din, no? O nasisira din. And um, sinasabi dito, no, na ang purpose mismo ng Lord sa ating mga tao is to seek Him, no? Na to find Him, no? Dito din, seek Him and find Him, no? Means knowing God personally talaga, no? And mamuhay talaga tayo ng ano, ng may pananampalataya sa Lord, no? Na according sa will ng Lord. Sabi nga kanina, nabanggit din na for us to worship God, we should know Him. Kasi paano mo nga ba naman sasambahin yung Diyos na hindi mo naman kilala? Paano mo naman bibigyan ng reverence yung hindi mo nga nakikilala? So, it all start po talaga sa pagkakilala sa Lord, no? So, um, dito, binanggit din is yung, ayun nga, sinabi dito na for He is near. So, He wants to be found by those who sincerely seek Him, no? Mababasa po natin to sa 1 Timothy 2, 3 to 4. Basahin ko na lang din po. Napakaganda din ng verse na ito. 1 Timothy 2, 3 to 4. Yan. Ayan. So, this is good and it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved and to come to knowledge of the truth. Ayan. So, dito mismo mababasa natin, no, how God have purpose talaga sa atin, no, sa ating mga tao. And then, no, sa mga next verses pa nga, no, dahil hindi ko na po papahabain, dahil alam ko madidiscuss pa naman to ng mga susunod po na mag-speak live, at malaya po tayong mag-tune in, ano po, na sa verse 28 to 29, o yan, verses 30 na din, no, to 31, lahat ng verses pababa, ano po, na address ni Paul yung idolatry, no? Doon sa pagdi-discuss niya doon sa Areopagus, no? Diniscuss niya directly yung idolatry, and nag-quote pa siya ng galing mismo sa sa Greek, no, na mga ano nila. So yan, knowing yung yung itong mga shinare ni Paul sa kanila, no, pinakilala niya, proclaim niya kung sino si Jesus Christ, no, who and what God is, the one true God. So, sa huli, dito, nakasulat din kung ano yung naging response ng mga tao. Ano po, ng mga nakinig sa kanya. So, meron tatlo dito, no, na yung iba, minak siya, no, they reject yung gospel, no, which is, si Christ din naman, no, na na-experience din to ng Lord, no, na siya din naman ay i-reject, no. And then, yung iba ay na-curious, na sinabi nga, di ba, na papakinggan pa nila yung iba pang katuruan o iba pang i-share ni Paul. And and may sumama din sa kanya, meron ding nagkaroon ng pananampalataya, no? Some responded with faith, accepting and committing to follow Christ, no? Dito nga mababasa ko naalala ko yung mababasa natin sa Hebrews, no, na sa pag-share natin ng salita ng Panginoon o sa ayun nga, sa pag-evangelize natin, sa mga makikinig ng salita ng ating Panginoon, sa mga makakabasa, may dalawa na magiging impact nito sa tao, no? Either papatigasin nito yung heart mo, or papalambutin nito yung heart mo, no? So, to sum up po, Ate Christine, may idadagdag ka po ba, or wala na? Hi, so i-wrap up ko na lang yung Ah, mo. sige po. Okay, so to summarize yung
sa nangyari kay Paul sa pagpunta niya sa Athens. So, tulad nga nung sorry, sinabi ni Tri, so nung pagdating ni Paul sa Athens, na-burden talaga siya dun sa nakita niyang situation dun, yung sa talamak na idolatry sa buong Athens. So, yung statues, yung altars, yung temples, maging yung sa usap-usapan dun, parang hindi rin talaga maganda. So, si Paul, dala na rin nung burden na may kasamang compassion. So, ginawa niyang mission talaga yung pagpo-proclaim kay Jesus doon sa lugar na yun. So, maraming lugar na napuntahan si Paul doon. So, tulad nga na binanggit ni Trisha kanina. So, yung nagsalita siya sa synagogue, sa marketplace, maging doon sa Areopagus nila. So, marami siyang na-face doon na iba't ibang mga pangyayari. So, may na-challenge siya doon sa pride, tsaka sa skepticism na meron sila. Although, may iba't ibang responses na nakuha si Paul doon. So, sabi nga ni Tri, may nag-mock, may na-curious, tsaka meron naman nagkaroon ng faith. So, ngayon, makita talaga natin doon yung boldness ni Paul sa kabila ng dami ng kinaharap niya noon, pero yung compassion na nagda-drive sa kanya na mai-proclaim yung pangalan ng Lord dun sa Athens, yun talaga yung power na need natin. Power. So, ngayon, so parang may yung alam naman kasi natin na yung Athens, although puro brains talaga yung meron doon. So, although doon talaga nanggaling yung maraming katuruan na nag-shape ng modern world natin ngayon, pero aminin natin na napaka-ignorant ng Athens spiritually kasi nga open sila sa iba't ibang idolatry. So, wini-welcome lang nila with open arms. Hindi nila parang chine-check kung ano na ba yung pumasok sa kanila dun sa lugar nila. So, dito nga sa, mababasa nga natin sa Romans 1:22, yung professing themselves to be wise, they became fools. So, yes, they may be wise in book knowledge, they may be wise in philosophy, they may be wise sa mga new ideas na meron sila, but they became fools in a way na sobrang dami nilang, parang di nila alam kung sino ba talaga yung Diyos. Di nila alam kung sino yung Diyos. So, ngayon naman, so, marami rin talaga tayong matututunan sa Acts 17 to 16 to 34. So, meron din dito nabanggit si Trisha kanina. So, yung sa pagkakaiba ng wisdom na meron ng Lord, pati sa wisdom na meron ng tao. So, tulad nga sinabi ko kanina, yes, matatalino yung mga tao doon. Pero, hindi mo siya maiko-compare sa knowledge na meron ng Lord. So, ayun, matatas sila sa pananalita, but hindi nila kayang i-comprehend kahit anong gawin nila na mag-welcome ng napakaraming Diyos-Diyosan doon, but they still couldn't find the Diyos na meron tayo, which is si Jesus. So yun, the world may teach us many things, many learnings, may teach us na foolishness yung mag-aaral dito, tulad ng kung paano minak ng iba sa Athens yung katuroan na to. But tayo, since kilala naman natin ng Lord, mukha mang foolishness, yes, but it helps na magawa natin yung bagay kung bakit tayo kinukol, which is to proclaim Jesus to proclaim Jesus. So, through faith in Jesus. So, hindi lang siya, ano lang, trip ko lang mag-proclaim. So, through faith pa rin naman in Jesus Christ. So, mababasa to sa 1 Corinthians 1:21. So, for after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. That the world may called us fools or stupid for believing God. Kasi nga tinuturo ng mundo puro makalaman. Tinuturo ng mundo sa atin na ano, yung ano ba yan? Diyos, Diyos ka pa, bakit di ka na lang mag-YOLO? You only live once lang. Ano ba yan? Parang punta-punta ka pa ng mga event nyo dyan. Bakit di na lang tayo, ano, mag-bonding, punta tayong Baguio. Yung mga ganong bagay na ano ba yan? Yung di mo nga alam kung hanggang kailan ka lang, bakit hindi mo sulitin 'tong panahon na meron tayo ngayon. Ano ba 'yan?
bakit 'pag nag-pray ba ako kay Lord bibigyan niya ako ng 1,000,000 agad bukas? So yung mga gano'ng thinking mahirap kasi talaga basagin kasi nga yun talaga yung talamak sa mundo natin ngayon, eh. Makalaman, leisure, yung tinuturo nila na needs daw talaga natin, yung mga pleasure, yung tayo ay maniwala sa sarili nating pag-iisip. So ngayon, nabanggit din talaga kanina, na-discuss ni Sister Tricia, yung sa Epicureans tsaka Stoics. So need natin talaga ma-check yung mga sarili natin, if alin tayo sa mga yun, kung nandun ba tayo sa mga yun o di kaya tayo ba ay mga Kristiyano. So need natin i-check kung Epicurean sa Stoics ba tayo. Kasi kung papapansin natin kanina nung dinidiscuss ni Tricia, parang parehas sila na nagpo-focus sa sarili nila. Nagpo-focus sila sa sarili nilang pangangailangan, nagpo-focus sila sa ano, yung isa materialism, yung isa naman naniniwala na ano, pleasure is the highest form of good. So, parang puro sarili ko yung tinuturo nila. But, walang nagtuturo sa kanilang dalawa kung ano yung pamumuhay na dapat hindi tayo umaasa sa sarili natin. Na dapat, kesyo ano, tinuturo nila. Own pleasure, dapat, own leisure, own needs, own knowledge. Yun yung tinuturo nila doon. But, hindi naman yun yung tinuturo sa atin ngayon eh. So, ayun. So, naalala ko lang nung Sunday, nabanggit kasi ni pastor nung Sunday na ano nga, yung our biggest problem talaga is ourselves, tayo rin mismo. So, kung ano yung way natin ng pag-iisip, paano yung way ng pagtingin natin sa mga bagay-bagay, at paano natin na-appreciate yung mga bagay na meron tayo ngayon. So, ang tinuturo sa atin na mababasa sa Matthew 16:24, yung whoever wants to be to be Jesus' disciple must deny themselves, take up their cross, and follow Jesus. So sabi doon, deny. So sabi ni pastor, ano, yun nga, our biggest problem is ourselves. So we have to ignore or deny ourselves. Kasi nga, yun yung katuruan na meron tayo. Kung magpo-focus tayo sa paano naman ako, parang paano naman ako wala akong pera, paano naman ako wala akong bahay, paano naman ako wala akong oras, paano naman ako bugbog ako sa ano, sa trabaho, puro ka worries and such. But if we let it go, tapos mag-trust tayo sa Lord na merong siya, we deny those things na binubulong sa atin ng mundo na mas mahalaga kaysa kay Lord. Tapos, baka mas maging open talaga yung sarili natin sa Lord. So, mas magkaroon tayo ng space sa Kanya. Hindi yung worries na mas nagtitake ng part natin. So, we have to deny ourselves, deny yung pleasures, yung leisure, yung needs, tsaka yung kahit yung own knowledge natin. Kasi mamaya baka kakaisip mo, nakaka-worry mo, hindi mo na pala naiisip na may plano na pala ang Lord sa'yo. Parang mas nagre-rely ka na dun sa own knowledge mo. Ay hindi, ano, hindi ako makapaghintay. Mas puntahan ko na lang kaysa magtiwala sa Lord na, teka, wait lang, magantay ka muna. For example, yung ano, nagpe-pray ka sa Lord kung kailan yung tamang panahon para sa isang bagay. Nagpe-pray ka, Lord, kailan ko ba itutuloy 'tong plano kong business? So, do'n pa lang magkaka-conflict ka na kasi siyempre kunwari kung may budget ka naman, so parang magkaka-conflict ka, tayo ko ng kaya ngayon or may conflict ka na ipag-pray ko muna. So, parang do'n pa lang need mo i-check yung sarili mo, mas magtitiwala ka ba sa plans na ibibigay sa'yo ng Lord o mas magtitiwala ka na, "Isugal ko na ngayon, bahala na bukas baka naman swertehin ako at lumago yung business ko on my own terms," or parang mamaya mapalago ko naman, gano'n. So, dun pa lang mache-check mo na, gaano ba ako ka-faithful sa Lord? Nagiging patient ba ako sa mga plano na magiging patient o nagiging patient ba ako sa kanya? So, ayun. So, doon mache-check natin, nagiging selfish na ba tayo o magiging selfless?
Tapos, as last sa conclusion natin, we also have to check our response kay Lord. So, tulad nung binigay na ano ni Trisha kanina, so tatlo yung response. So, yung mockery, curious, at faith. So, we need to check ourselves kung ano ba yung naging response natin sa Lord. Kung imbis na magtiwala sa Lord, tayo sa Lord, minamak pa natin yung mga bagay na pinagpagawa niya sa atin. Parang katulad na lang nung team natin last year, sakto. Yung team kasi natin last year is, ano, inutusan sila ng Lord na ano, parang yung pinagawa ng Lord na ano lang, para magparada sila and such. Pero, para sa mga tao na parang foolish talaga yung pinapagawa ng Lord but they have faith. So, yung mga taong walang faith sa Lord, imamak talaga nila na, oh, ano bang ginagawa ng mga tao to? Bakit ganun lang ginagawa nila? Hindi sila nakikipag-battle, hindi sila gumagawa ng way para mapasok. But, they keep on marching lang. So, parang sa iba, magbumak sila, syempre. Hindi naman kasi nila alam. So, we need to check kung minamak ba natin ang Lord sa mga bagay-bagay. Kung yun ba yung naging response natin. Hala, matakot ka na. But, we need to check din kung nagiging curious lang ba tayo. Like, Lord, I know you, pinapaantay mo ko, Lord, but yung curious na meron ka, syempre, curious ka lang. Pero, iba pa rin siya kapag yung response na meron tayo is faith. Yung as in, na-let go mo yung sarili mo, Lord, I am completely surrendering myself to you. Whatever your plan is, whatever your will is, Lord, whatever your will, I surrender everything to you. So, we have to check our responses sa Lord palagi kung ano yung posisyon natin, ano yung posisyon ng puso natin sa mga bagay na pinapagawa ng Lord. Kasi baka mamaya, maybe, sa bibig natin lumalabas na we have faith but yung puso't isip natin is mockery or curious na pala or total rejection. So, hindi na siya maganda kasi baka mamaya ano na lang, yun nga, tulad ng discuss ni Pastor, tulad nung naging discussion namin nung Sunday, baka mamaya religious ka na lang. Yung term kasi na religious is, you outside, parang yung outer appearance mo, yes, alive ka, sisimba ka and such. Pero yung inner mo naman is dead, spiritually dead. So you may be saying yes to the Lord, but yung heart mo, tsaka yung mind mo, hindi naman talaga totally nasa Lord, dun sa pinapagawa niya sa'yo. So we have to check ourselves if faith pa ba or parang ano na lang, yun na nga, ano na lang, religious na lang or parang ayun, hindi natin nababantayan yung sarili natin. So, yun lamang po as a wrap up ng ating exhortation and message. Ayan, maraming salamat po, Sister Christine, at sa mga patuloy po na sumasabay-bay. So, tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. So, ayan. So, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Lord, minsan pa, Panginoon, maraming salamat po, O God, sa privilege, Panginoon, na makapagsalita, Panginoon, na makapag-share, Panginoon, ng patungkol sa iyo. At Lord, maraming salamat po, O God, sa gawain na ito, Panginoon. We know, O God, na may plano ka, Panginoon, sa mga taong na kakapakinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord, ikaw po patuloy na magbalik, Panginoon, na mag-bless sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na naglaan ng oras, Panginoon, para sa gawain mo, O God, na makapakinig, Panginoon, ng iyong salita. At Lord, nawa sa aming mga napag-usapan, Panginoon, nawa, Panginoon, na tumimo ito sa aming mga puso, Panginoon, that we may check, Panginoon, yung mga sarili namin, Panginoon, how we really respond, Panginoon, sa mga naririnig namin, O God, sa mga salita mo, O God, na
gaano ito, Panginoon, na nagiging evident sa amin, Panginoon, yung totoo, Panginoon, na response namin, Panginoon, sa iyong salita. At Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, Panginoon, sa day 54 ng aming Speak Life. We know, Panginoon, na ikaw ang patuloy, Panginoon, na sasama sa amin sa hanggang 100 days, Panginoon, ng Speak Life na ito, Panginoon, dahil ito ay para sa iyo, Panginoon. At Lord, ikaw po patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa, sa mga pauwi pa namin sa kanilang mga tahanan, O God, sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, nawa, Panginoon, ay ma-acknowledge ka namin, Panginoon, sa mga gagawin namin, Panginoon, by decision, Panginoon, and in practice, O God, nawa, Panginoon, na um, we give reverence, Panginoon, sa kung sino at ano ka, Panginoon. At Lord, maraming maraming salamat po, O God, sa success, Panginoon, ng Speak Life sa araw na ito, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik, O God, ang lahat ng papurit pa. Salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat na sumubaybay sa ating Speak Life Day 34. Yan. So, tayo po ay dadako na sa shoutout. Shoutout! Ayan. Maraming salamat po sa mga nagstay, sa mga nag-tune in sa ating Speak Life. So, bukas po ulit. So, shout out kay Ate Christine. Shoutout sa ating mga pastor. Galing sa FOM Antipolo, kay Pastor Alvin, kay Pastor Jay, Pastora Milna. Pati na rin sa ating mga Bicol pastors. Sa outreaches na mga sumubaybay. Ayan. So, Ala, ayun. nag-glitch. Ayan. So, salamat po sa pag-tune in kay Sister Arlene, kay Brother Roger, kay Sister Ruby, and kay Sister Althea, kay Sister Lai, kay Sister Leia. Ayan. Ate Christine, sino-sino pa yung mga ating nasa listahan? I don't know. Yung pamangkin. So, shout out. Ay, nabasa mo na ba? Shout out sa nangungulit sa akin. Shout out. Ulitin ko to. Hindi kasi sunod-sunod eh. Shout out ulitin ko na lang. Shout out kila Sister Arlene Lego, kala Brother Lego. Roger. Bakit hindi siya Ito. Kay Brother Roger, Sister Juby, Sister Althea, Sister Hazel Paulo, Sister Leia Floron, Sister Janet, kay Sister Denny Rosalisi, Sister Rica Bersabe. Hello sa inyo dyan! Sister Jess Lahoy. Naging kay Sister Susan Fernandez, kay Sister Rose Alarcon, Sister Rebecca Lego. Teka, ano? Shoutout po pala sa may birthday po ngayon kay Sister Beckers po. Happy Happy birthday birthday! Shoutout din po kay Luke. Malaki Pastor J. So, shoutout po kay Sister Maria Rowena Reyes, kay Sister CJ Hernandez, kay Sister Josephine Lumen Mamachi, kay Brother Mark Joseph, Sister Wilma Cambato, Sister Tina Pasqua, Sister Rosel or Sister Rosel Layo, Sister Kimberly Sulias Aquino, Sister Jenny Rose, Sister Jessie, hello po, Brother Maki, Brother David Cesar, Sister Beverly, Sister Mona Salisi, Sister Jovel Malasgo, Sister Althea Malakas, Brother J.R. Kadag, maging kay Sister Nori, Sister Lilibet, Brother Tony, hello po, at kay Brother Jezreel John. Announcement din po announcement po para sa ating speaker po bukas, day 55, si Sister Heidi Hernandez from Uzbekistan. So,
Shoutout po, shoutout. So, Thank you po sa mga nag-tune in. shoutout din po kay Ate Ju.